Kinuha niyo ang buhay ng anak ko para buhayin ang bata ng kabit mo. Habang nag-aagaw buhay si Lucien sa lamig ng ulan, nagdiriwang kayo sa loob ng mansyon. Itinapon ako ni Leonardo na parang basahan. Ngunit ang basahang ito ang magiging reyna ng Birea na dudurog sa inyong kasakiman. Wala nang luhang tutulo. Handa na ba kayong bayaran ang impyernong ginawa niyo sa akin? Kinuha ninyo ang buhay ng anak ko para buhayin ang bata ng kabit mo. Habang nag-aagaw buhay si Lucien sa lamig ng ulan, nagdiriwang kayo sa loob ng inyong palasyo. Itinapon ako ni Leonardo na parang isang basahan. Ngunit ang basahang ito ang magiging reyna ng Birea na dudurog sa inyong kasakiman. Wala nang luhang tutulo. Handa na ba kayong bayaran ang impyernong ginawa ninyo sa akin? Bakit natin sasayangin ang pondo sa batang malapit ng mamatay? Mas kailangan ito ni Mirelda at ng magiging totoong tagapagmana mo. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa likuran ni Calista. Nakatayo siya sa labas ng nakawang na pinto ng aklatan, hapong-hapo at halos hindi na makahinga sa pagod. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Umaasang baka guni-guni lamang niya ang malupit na tinig ng kanyang biyenan na si Doña Severina. Ngunit ang malamig at walang pag-aalinlangang pagsang-ayon ng kanyang asawang, si Leonardo, ay nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Naroon siya, nakikinig sa mga taong inaasahan niyang magiging sandigan, habang pinag-uusapan nila ang buhay ng kanyang naghihingalong anak na parang isang negosyong palugi na dapat nang bitawan. Dahan-dahang napaurong si Calista pabalik sa kusina. Ang kanyang mga kamay, natadtad ng paltos at sariwang sugat mula sa palihim na paghuhugas ng pinggan sa isang karinderya tuwing madaling araw para lamang may maidagdag sa pambili ng gamot ni Lucien, ay nanginginig habang nakabaon sa puting harina. Nagmamadali siyang magmasa ng dough para sa ensaymada, ang paboritong merienda ni Leonardo. Umaasa siyang sa pamamagitan ng paboritong pagkaing ito ay lalambot ang puso ng asawa at bibigyan siya ng sapat na halaga para sa operasyon ng kanilang anak. Ngunit ang pag-asang iyon ay tuluyan ng naging abo. Ang kahoy na pamalo ay dumulas mula sa kanyang namamanhid na mga daliri at gumulong sa malamig na semento. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tanging isang nakakapasong kirot sa kanyang lalamunan na tila pinipigilan siyang huminga. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gumuho sa isang tahimik at matinding paghihingalo. Pilit niyang inayos ang mga nakakalat na kagamitan. Sinusubukang itago ang kanyang panginginig dahil sa takot na maratnan siya ng kanyang biyenan sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Ngunit bago pa man niya maalis, ang mga nanginginig niyang kamay mula sa lamesa, bumungad sa pintuan ng kusina ang figura ni Mirelda. Ang babaeng palaging nag-aayos ng mga dokumento sa kumpanya ni Leonardo ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Suot ang isang mamahaling bestida na binili gamit ang perang dapat sana ay para sa ospital. Dahan-dahang hinaplos ni Mirelda ang kanyang umbok na tiyan at isang nakakainsultong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umikot ang mga mata nito sa kabuuan ng kusina bago tumitig sa marungis na apron ni Calista. Sinabi nitong hindi talaga mabubura ang amoy ng kahirapan kahit pabihisan ng ginto at nakakaawa raw ang batang ipinanganak mula sa isang mahinang lahi. Ang mga salitang yon ay tila asido na ibinuhos sa nagdurugong puso ni Calista. Bago pa man siya makapagsalita, pumasok si Leonardo. Sa halip na sawayin ang kanyang kabit, tiningnan lamang niya si Calista nang may pinaghalong inis at awa na tila ba ang asawa pa ang naging pabigat sa kanyang buhay. Lumapit si Leonardo at bumuntong hininga. Ginagamit ang malumanay ngunit nakakalasong pamamaraan ng pananalita na palagi nitong ginagawa upang iparamdam kay Calista na siya ang may kasalanan ng lahat. Calista, wake up to reality. Huwag ka nang mag-inarte at tanggapin mo na lang ang sitwasyon. Pareho tayong nahihirapan dito
pero kailangan nating maging praktikal. May depekto ang genes mo kaya nagkasakit si Lucien at hindi natin pwedeng ubusin ang yaman ng pamilya sa isang walang kasiguraduhang operasyon. Heto ang tseke. Pirmahan mo na ang annulment papers at ang waiver of custody para makapagsimula ka na ng bagong buhay. Hindi sumigaw si Calista. Ang matinding galit at pagkasuklam ay namuo sa kanyang dibdib. Pinapatigas ang kanyang pusong dati ay puno ng pagmamahal at pagpaparaya. Tiningnan niya ang tseke, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Wala na siyang nakikitang asawa o ama ng kanyang anak. Ang nasa harapan niya ay isang duwag na halimaw na nakatago sa mamahaling kasuotan. Tinalikuran niya ang mga ito at mabilis na humakbang paakyat sa hagdan, patungo sa silid ng kanyang anak. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng nakakapanlumong tanawin. Nakahiga si Batang Lucien sa malaking kama. Ang kanyang maliliit na labi ay nagkukulay lila at ang kanyang paghinga ay mababaw at tila naghahabol ng hangin. Lumuhod si Calista sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Ginamit niya ang kanyang mga kamay na may paltos at sariwang sugat upang yakapin ang maliliit at malamig na paa ng bata. Sinusubukang ibahagi ang natitirang init ng kanyang katawan. Sa pagkakataong yon, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at dumampi sa pisngi ni Lucien. Bahagyang iminulat ng bata ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang maliit na daliri upang pahirin ang basa sa pisngi ng kanyang ina. Mama, huwag na po iyak. Hindi na po masyadong masakit. Ang munting tinig na yon ay bumasag sa huling pader ng pagtitimpi ni Calista. Mabilis siyang tumayo at kumuha ng isang makapal na kumot. Binalot niya ang kanyang anak, pilit na pinoprotektahan mula sa lamig ng silid at sa kalupitan ng mundong kinagisnan nito. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ay nagdidilim at ang mga sanga ng puno ay maras na humahampas dahil sa papalapit na unos. Isang matalim na liwanag ang gumuhit sa madilim na ulap, kasunod ang matinding yanig na umabot hanggang sa mga bintana ng mansyon. Kinapa ni Calista ang lumang kwintas na tanging pamana ng kanyang namayapang ina. Mahigpit itong itinago sa loob ng kanyang damit na malapit sa kanyang puso. Bilang huling alas para sa kaligtasan, binuhat niya si Lucien ng buong higpit. Wala na siyang pakialam sa yaman ng mga Salcedo. Wala na siyang pakialam sa kanyang dangal bilang asawa. Ang tanging mahalaga na lamang ay ang tibok ng puso ng bata sa kanyang mga bisig. Tinakbo niya ang kahabaan ng hagdan at tinahak ang daan palabas ng malaking pintuan, sinasalubong ang hagupit ng hangin at ulan na nagsisimula nang bumuhos ng malakas. Ngunit bago pa man siya makarating sa malaking tarangkahan, humarang ang matitipunong lalaki na nakasuot ng itim na uniforme. Sila ang mga tauhan ng kanyang biyenan. Ang pinuno ng mga gwardya ay humakbang palapit. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa liwanag ng mga poste ng ilaw. Tinitigan nito si Calista ng walang emosyon at malamig na nag-utos na maari siyang umalis at magpakalayo-layo. Ngunit ang batang karga niya na may bitbit na pangalan ng pamilya ay kailangang manatili sa loob ng mansyon upang hintayin ang takdang kapalaran nito. Ang malamig na ulan ay patuloy na bumubuhos, binabasa ang kanilang mga damit habang si Calista ay nakatayo roon, yakap-yakap ang kanyang naghihingalong mundo. Hindi alam kung paano lalabanan ang mga pader na gawa sa bato at kawalang puso. Ang matalim na liwanag ng kidlat ay gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbigay linaw sa mga walang awang mukha na nakapaligid kay Calista. Ang walang humpay na pagbuhos ng ulan ay sapat na upang lunurin ang mahinang pag-ungol ng batang nakasiksik sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng isang malaking payong na hawak ng isang katulong, marangyang naglakad palabas ng mansyon si Doña Severina. Walang anumang bakas ng awa sa mga mata ng matanda. Sa isang mabilis at marahas na galaw,
Inagaw nito ang kaisa-isang niniting na bag ni Calista. Ibinuhos ng biyanan ang laman nito sa maputik na kalsada upang siguraduhing walang kahit isang barya ng mga salsedo ang nanakawin ng babaeng itinuturing nilang hampas lupa. Tanging mga lumang damit at ang iilang murang gamot ni Lucien ang gumulong sa maruming tubig. Pinanood lamang ito ni Calista habang ang kanyang puso ay unti-unting pinipiga ng matinding kahihiyan. Mula sa likuran ng matanda ay lumabas si Leonardo. Ang mukha ay namumula dahil sa mamahaling alak na kanilang pinagsasaluhan para sa Noche Buena. Hawak niya ang kanilang marriage certificate na pinunit niya sa maliliit na piraso. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga kapirasong papel. Ang ilan ay dumikit sa basang pisngi ni Calista bago nahulog sa putik. Wala kang kwenta, Calista. You're nothing but a parasite. Kinupkup ka namin, binigyan ng magandang buhay, tapos ganyan pa ang igaganti mo. Wala kang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay ibinato niya ng walang pakundangan. Pilit na binubura ang lahat ng sakripisyo at pag-aalaga na inalay ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Bumigay ang mga tuhod ni Calista. Napaluhod siya sa malamig at malagkit na putik, hindi upang ipaglaban ang kanyang dangal, kundi upang magmakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa pinakasagad na antas ng pagpapakumbaba. Tumingala siya sa kanyang biyanan. Ang mga mata ay namumula at puno ng pakiusap. Nagmamakaawa siya na kahit wag na siyang bigyan ng pera, ay abutan lamang sana si Lucien ng isang makapal na jacket dahil nanginginig na ang bata sa sobrang lamig at nagkukulay lila na ang mga labi. Ngunit inayos lamang ni Doña Severina ang kanyang mamahaling balabal, nagawa sa balahibo ng hayop, at tinalikuran siya ng may matinding pandidiri. Sa mga sandaling iyon, lumabas si Mirelda sa balkonahe ng mansyon. May hawak itong isang mamahaling mangkok ng porselana na naglalaman ng mainit at masaganang sabaw ng karne. Ang umuusok na bango nito ay nagpapaalala ng kapistahan at pagdiriwang ng Pasko. Ngunit sa halip na iabot ito sa nagugutom at giniginaw na mag-ina, dahan-dahang itinagilid ni Mirelda ang mangkok. Ibinuhos niya ang mainit na sabaw at malalaking hiwa ng karne sa semento, eksakto sa paanan ng mga alagang aso ng mansyon na mabilis na nagagawan sa pagkain. Merry Christmas, Calista. Heto ang Noche Buena mo, bagay na bagay sa mga taong pulubi. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kabit, isang larawan ng kasamaang walang hanggan. Ang tagpong iyon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang kahinaan sa puso ni Calista. Ang labis na pagkaawa sa sarili ay napalitan ng isang tahimik at nag-aalab na puot. Dahan-dahan siyang tumayo, pinulot ang isang napunit na bahagi ng lumang kumot at masuyo itong ibinalot sa nanginginig na katawan ni Lucien. Tinalikuran niya ang nagliliwanag na mansyon ng mga Salcedo, kasama ang lahat ng huwad na pag-ibig at mapanlinlang na yaman nito. Humakbang siya palayo. Tinatahak ang madilim at sementadong kalsada nang walang sapin sa paa, handang suungin ang kawalan para lamang mailigtas ang nag-iisa niyang dahilan upang mabuhay. Habang patuloy na nanunuot, ang nakakapasong lamig sa kanilang mga balat, isang mainit na luha ang nakawala mula sa mata ni Calista at pumatak sa namumutlang noo ni Lucien. Sa kabila ng panghihina ng bata, pinilit nitong igalaw ang kanyang maliit at malamig na daliri upang pahirin ang luha ng kanyang ina. Mama, huwag kang matakot. Kaya natin ito. Ang bulong na yon, bagaman halos tangayin ng malakas na hangin, ay nagbigay ng pambihirang lakas kay Calista. Sa kanilang paglalakad sa gilid ng madilim na highway, isang marangyang itim na sasakyan ang dumaan sa kanilang gilid. Ang makapangyarihang ilaw nito ay panandali ang humawi sa kadiliman ng bagyo. Bahagyang nakababa ang bintana sa likurang bahagi ng sasakyan at sa isang maikling sandali, nakita ni Calista ang anino ng isang matandang lalaking nakatingin sa labas. Tila may hinahanap sa gitna ng unos. Ngunit bago pa man niya maunawaan ang pakiramdam ng pamilyar na kalungkutan mula sa aninong yon,
Mabilis na lumayo ang sasakyan at nilamon muli ng gabi. Tumakbo si Calista hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang mga paa. Hindi niya ininda ang hapdi, hindi niya ininda ang pagod. Nang matanaw niya sa wakas ang kinalawang na tarangkahan ng isang pampublikong ospital, isang matinding pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng kanyang paghakbang papasok sa bakuran ng paggamutan, naramdaman niya ang isang nakakabinging paghinto. Ang maliit na dibdib na nakasandal sa kanya ay hindi na umaangat. Ang mahinang tibok ng puso na kanina pa niya pinakikinggan bilang patunay ng buhay ay tuluyan ng naglaho. Isang matinding takot at kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Napaluhod siya sa basang semento. Ang kanyang tinig ay nabasag sa isang matinding pagmamakaawa para sa tulong ng pang-isang doktor. Isang pag-iyak na naglalaman ng pinakamalalim na pighati ng isang inang nauubusan na ng oras. Ang walang patid na pag-ikot ng mga gulong ng higaan sa makintab na sahig ng paggamutan ay tila naghahatid ng huling pag-asa para kay Calista. Kasabay ng mabilis na pagtulak ng mga nurse ay ang paglitaw ng isang lalaking nag-uumapaw sa awtoridad, ngunit may dalang kakaibang kapanatagan. Si Dr. Renzo Mallory. Sinalubong niya ang emergency bed at tiningnan ang naghihingalong bata. Nang mag-angat siya ng paningin, ang kanyang mga mata ay dumapo sa mga kamay ni Calista na nanginginig, basang-basa ng ulan, at tadtad ng mga sariwang sugat. Walang anumang pag-aalinlangan, lumingon ang doktor sa kanyang pangkat at nag-utos na unahin ang kaligtasan ng bata, anuman ang mangyari. Subalit ang munting kaluwagan sa dibdib ni Calista ay panandalian lamang. Nang lumapit siya sa salamin ng kahera upang iproseso ang pagpasok sa intensive care unit, ipinaalam sa kanya na kinakailangan ng malaking halaga bilang paunang bayad para sa mga maselang kagamitan. Napakapit si Calista sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at halos mawalan siya ng hininga sa labis na desperasyon. Wala siyang bitbit kahit isang barya dahil sa ginawang pagpapahiya ng kanyang biyenan. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, habang nakasubsob sa kanyang sariling mga bisig, lumapit ang ilang mga nanay na nagbabantay rin sa labas ng ward. Sila ay mga babaeng nakasuot ng mga kupas na damit, may mga bakas din ng puyat at hirap sa kanilang mga mukha. Isa-isa nilang inabot ang mga gusot na salapi at maliliit na barya sa palad ni Calista. Tanggapin mo na ito, Mrs. Pandagdag sa gamot ng anak mo. Ang simpleng kabutihang yon mula sa mga taong hindi niya kakilala ay nagwasak sa lahat ng kanyang pagtitimpi. Umiyak siya ng tuluyan, isang masakit na kabalintunaan na kung sino pa ang walang-wala ay sila pang may pusong magbigay, samantalang ang mayamang pamilyang kanyang pinagsilbihan ay itinaboy siya at inagawan ng dangal sa gitna ng unos. Ngunit hindi sapat ang halagang naipon para sa kabuuan ng operasyon. Sa isang iglap, naalala niya ang natatanging alaala ng kanyang namayapang ina na nakatago sa loob ng kanyang basang damit. Tumakbo siya pabalik sa malakas na buhos ng ulan, patungo sa isang maliit at madilim na sanglaan sa tapat ng ospital. Nanginginig niyang inilapag ang lumang kwintas na may kakaibang disenyo sa ibabaw ng maruming estante. Nang makita niya ang maliit na halagang inaalok ng tagapagbantay, lumuhod siya sa malamig na sahig. Nagmakaawa siya na parang isang makasalanang humihingi ng kaligtasan, pilit na ipinapaliwanag na buhay ng kanyang anak ang nakataya. Para siyang pinupunit ng buo habang iniiwan ang kwintas na yon. Tila ba isinangla niya ang kanyang sariling kaluluwa at huling hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit yun lamang ang natatanging paraan upang patuloy na huminga si Lucien. Pagkaalis ni Calista mula sa establishmento, isang lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan ang pumasok upang sumilong mula sa nag-aalborotong panahon. Si Attorney Sandro Quilon, nagpapagpag siya ng kanyang bahasa at mamahaling Amerikana nang hindi sinasadyang mapadako ang kanyang paningin sa estante. Natigilan siya nang makita ang may-ari ng sanglaan na sinusuri ang kwintas na naiwan ng isang desperadang ina.
Nanlaki ang mga mata ng abogado at ang kanyang puso ay nag-umpisang magwala sa loob ng kanyang dibdib nang makilala niya ang tanyag na sagisag ng pamilya, Virea, na nakaukit sa ginto. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang kanyang tinig ay kapansin-pansing nanginginig sa matinding pagkagulat habang nag-uulat ng isang napakahalagang pagtuklas sa gitna ng malalim na gabi. Bumalik si Calista sa ospital at nang hinang napaupo sa malamig na sahig ng pasilyo malapit sa operating room. Basang-basa siya, yakap ang kanyang sariling mga tuhod at pinagmamasdan ng kawalan. Isang pares ng maiinit na sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Si Dr. Renzo. Dahan-dahan itong yumuko hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Inilagay niya ang isang umuusok na baso ng kape sa mga nanlalamig na palad ni Calista at maingat na ipinatong ang kanyang sariling puting uniforme sa mga nanginginig na balikat ng babae. Ako ang bahala kay Lucien. Huminga ka. Nandito na ako. Ang malumanay nitong sabi ay tila isang matibay na haligi na maaari niyang sandalan matapos ang mahabang panahon ng pag-iisa. Ibinaba ni Calista ang kanyang mukha sa kwelyo ng uniforme. Ang amoy ng gamot na panlinis ng sugat at simpleng sabon panlaba ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan at kaligtasan na ngayon lamang niya naramdaman. Ngunit ang maikling sandaling iyon ng kapanatagan ay nagambala ng papalapit ang mga mabibigat na hakbang ng mga lalaking nakasuot ng pormal na itim na uniforme. Tumambad sa kanyang harapan si Attorney Y. Sandro, matikas na nakatayo at may hawak na matalim na paningin na tila tumatagos sa kanyang pagkatao. Saan mo nakuha ang kwintas na ito, Ginang? Ang seryosong tanong na yon ay nagpalambot sa mga tuhod ni Calista habang pilit niyang kinakapa ang kanyang dibdib kung saan matagal na nakapatong ang malamig na kwintas na ngayon ay tuluyan ng naglaho. Nabalot ng matinding pagtataka at takot ang puso ni Calista. Agad niyang inisip na ang mga taong ito ay mga tauhan ng mga Salcedo. Ipinadala upang kunin ang kanyang anak. Sa isang mabilis na kilos, tumayo siya at hinarangan ang pintuan ng operating room gamit ang kanyang sariling katawan, handang isakripisyo ang kanyang buhay upang protektahan ang naghihingalong si Lucien. Ngunit sa halip na dahas, isang hindi inaasahang galaw ang kanyang natunghayan. Sa harap ng lahat ng mga nurse at doktor na naroon, dahan-dahang iniluhod ni Attorney Y. Sandro Quilon ang isang tuhod sa maruming sahig ng ospital. Yumuko ito ng may pinakamataas na paggalang. Maligayang pagbabalik, Senyorita Calista Virea. Napatulala si Calista. Ang pagbabago sa kanyang pagkatao mula sa isang hamak na manugang na itinapon sa basurahan hanggang sa isang senyorita na binibigyan ng formal na pagkilala ay isang pagbabagong hindi kayang maunawaan ng kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, dahan-dahang bumukas ang isang malawak na daanan sa likuran ng abogado. Isang matandang lalaking may mga puting buhok na nakaupo sa isang dekuryenteng upuan ang dahan-dahang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, pangungulila, at isang hindi maipaliwanag na pagmamahal. Habang papalapit ito, tila naglalakbay ang isip ni Calista sa isang malayong alaala, isang larawan ng kanyang ina habang itinuturo ang isang larawan ng isang binata. Ito ang tatay mo, anak. Isang araw, babalikan ka niya. Tumulo ang mga luha sa kulubot na pisngi ng matanda habang nakatitig sa mukha ni Calista, isang mukhang halos kapareho ng kanyang yumaong asawa. Inilahad niya ang katotohanan na matagal nang inilihim ng panahon. Siya si Don Arcadio Virea, ang kinikilalang haligi ng industriya ng real estate, at si Calista ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana. Kinailangan ng kanyang ina na itago siya at mamuhay ng simple sa Iloilo upang protektahan siya mula sa mga kaaway ng kanilang pamilya na naghahangad na sirain ang kanilang angkan. Sa loob ng 30 taon,
Walang tigil siyang naghahanap, at ang tanging gabay niya ay ang paniniwalang balang araw ay pagtatagpuin sila ng tadhana sa pamamagitan ng natatanging kwintas na ipinamana niya sa kanyang asawa. Ang bawat salita ni Don Arcadio ay tila maligamgam na tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng pag-abandona na matagal nang dinaramdam ni Calista. Sa buong buhay niya, inakala niyang siya ay isang ulilang wala nang babalikan. Ngayon, sa harap niya nakatayo ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong at ang lunas sa lahat ng kanyang kalungkutan. Ngunit ang muling pagkikitang ito ay nabahiran ng pait nang makita ni Don Arcadio ang basang damit, ang mga sugatang kamay, at ang namamagang mga mata ng kanyang anak. Nang malaman niya ang lahat ng pagmamalupit at pag-aalipustang dinanas ni Calista sa kamay ng mga Salcedo, isang matinding galit na tila apoy ng isang dragon ang nag-alab sa mga mata ng matanda. Iniabot ni Attorney Sandro ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Nakasaad dito na si Calista Virrea ang itinakdang tagapagmana ng lahat ng ari-arian at kapangyarihan ng Virrea Group of Companies. Tinitigan ni Calista ang papel. Sa isang tabi ay ang pangako ng isang buhay na puno ng karangyaan at kapangyarihan na hindi niya kailanman pinangarap. Sa kabilang banda, nakikita niya ang salamin ng pinto ng operating room kung saan nag-aagaw buhay ang kanyang anak. Bigla niyang naunawaan ng lahat. Hindi ito tungkol sa pera o pangalan. Ito ay tungkol sa kapangyarihang iligtas ang kanyang anak. Ito ang sandata na ibinigay sa kanya ng langit upang labanan ang kasamaang halos pumatay sa kanilang mag-ina. Kinuha niya ang mamahaling pluma mula sa kamay ng abogado. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lamang sa pagmamasa ng harina, ay mahigpit na humawak sa instrumento ng kanyang bagong kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan, inilagda niya ang kanyang pangalan. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, tila isinusulat niya hindi lamang ang kanyang bagong pagkakakilanlan, kundi pati na rin ang hatol sa mga taong nagtapon sa kanya sa kadiliman. Ang kanyang nanginginig na kamay ay hinawakan ng isang magaspang ngunit maalagang kamay. Si Don Arcadio. Tinitigan niya ang mga sugat sa palad ng kanyang anak. Wala nang mananakit sa prinsesa ko. Ang pangakong yon, na sinambit ng isang amang matagal na niyang hinintay, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng silid ng operasyon. Ang monitor na sumusubaybay sa tibok ng puso ni Lucien ay nagpakita ng isang tuwid na linya. Agad na nagkagulo ang mga doktor at nurse. Isang matinding takot ang muling bumalot sa puso ni Calista, na tila hinahatak siya pabalik sa bangungot na akala niya ay natakasan na niya. Ang matinis at mahabang huni ng makina sa loob ng silid ng operasyon ay tila isang malupit na hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Sa isang sandali, tumigil ang mundo ni Calista. Ang kanyang mga binti ay nanghina, at kung hindi dahil sa matibay na bisig ni Don Arcadio na agad siyang inalalay, ay tuluyan na siyang bumagsak sa malamig na sahig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng mga mata ang nanatiling kalmado at puno ng determinasyon. Hinawakan ni Dr. Renzo Malari ang magkabilang balikat ni Calista, isang hawak na naglalayong magbigay ng lakas at katiyakan. Nangako siya na hindi niya hahayaang maputol ang hininga ng bata, at sa isang huling sulyap na puno ng pangako, mabilis siyang bumalik sa loob upang muling simulan ang laban para sa buhay ni Lucien. Lumipas ang mga oras na tila mga taon sa pakiramdam ni Calista. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ama. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak habang tahimik silang nag-aalay ng mga panalangin. Sa bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa pader, tila may bahagi ng kanyang puso na nababawasan. Nararamdaman niya ang init ng palad ni Don Arcadio. Isang init na matagal niyang hinanap at ngayon lamang niya naramdaman. Ang katahimikan ng madaling araw ay nababasag lamang ng mahihinang buntong hininga
at ang marahang paghaplos ng matanda sa buhok ng kanyang anak. Nang sa wakas, ay bumukas ang pintuan ng operating room. Dahan-dahang lumabas si Renzo. Inalis niya ang kanyang maskara, ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding kapaguran. Ngunit nang makita niya si Calista, isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tagumpay ang operasyon. Ligtas na ang bata. Isang matinding bugso ng luha ng kagalakan ang kumawala mula kay Calista. Napasandal siya sa dibdib ni Don Arcadio. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng pasasalamat at ginhawa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, lumapit si Renzo upang suriin ang kalagayan ni Calista. Sa isang kusang loob na pagkilos, kinuha ni Calista ang kanyang sariling panyo at maingat na pinahiran ang pawis sa noo ng doktor. Isang sandali ng tahimik na pagkilala at pasasalamat ang namagitan sa kanilang dalawa. Isang ugnayang hindi nangangailangan ng maraming salita. Sapat na ang malalim na titigan at ang marahang pagdampi ng tela sa balat. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salcedo, tila walang anumang bahid ng pighati. Nakaupo si Doña Severina sa harap ng kanyang malaking salamin. Sinusukat ang isang bagong kwintas na gawa sa mga mamahaling diamante. Ang perang ginamit niya pambili nito ay ang mismong pondo mula sa insurance ni Lucien na lihim niyang kinuha. Kasama niya si Mirelda na masayang naglilista ng mga gamit na bibilhin para sa bago nilang silid. Nagdiriwang sila sa pag-aakalang tuluyan na nilang naalis ang sumpa ng kahirapan sa kanilang pamilya. Walang bahid ng konsensya sa kanilang mga mukha habang pinag-uusapan ang kapalaran ni Calista na tila ba ito ay isang basurang matagal na nilang dapat itinapon. Ang kanilang mapang-uyam na tawanan ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng mansyon. Hindi alam na ang pundasyon ng kanilang kapangyarihan ay unti-unti nang nayayanig. Bumalik ang diwa ni Calista sa realidad nang ipakita sa kanya ni Attorney Visandro ang mga dokumento tungkol sa tunay na kalagayan ng kumpanya ng mga Salcedo. Nalaman niya ang bawat sentimo na ninakaw ng kanyang biyenan at ang bawat panloloko ni Leonardo. Ngunit sa halip na sumugod at gumawa ng iskandalo, pinili ni Calista ang manatiling kalmado. Inutusan niya ang abogado na simulan ng isang palihim na operasyon sa ilalim ng isang hindi kilalang pondo upang dahan-dahang bilhin ang lahat ng mga utang ng pamilya Salcedo. Nais niyang maramdaman nila ang unti-unting paghigpit ng lubid sa kanilang mga leeg kung paanong ginawa nila sa kanya at sa kanyang anak. Bago matapos ang gabi, pumasok si Calista sa isang maliit na silid sa loob ng ospital. Kinuha niya ang isang matalas na gunting at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mahaba at kulot niyang buhok na palaging hinihila ni Doña Severina tuwing nagagalit ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Sa bawat pagputol ng talim, tila pinuputol din niya ang lahat ng mga tanikala ng nakaraan. Nang matapos siya, isang bagong Calista ang humarap sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at maayos ang pagkakaayos. Nagbibigay diin sa kanyang matalas na panga at sa kanyang mga matang, wala na ang bakas ng takot. Isinuot niya ang isang itim na Amerikana na sadyang ipinagawa ni Don Arcadio para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang dating Tholamban ay tuluyan ng pumanaw at ang reyna ng mga Virea ay isinilang. Lumapit si Isandro at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa kahoy ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong digmaan. Senyorita, may kailangan po kayong malaman. Ang kumpanya ng asawa ninyo ay hindi lamang naghihikahos. Sila ay lubog na sa utang sa isang misteryosong kumpanya na pagmamay-ari na natin ngayon. Isang pirma nyo lang at maaari nating kunin ang mansyon nila bukas na bukas din. Tumingin si Calista sa bintana. Pinagmamasdan ang pagtatapos ng unos at ang unang sinag ng umaga, habang ang isang malamig na desisyon ay nabubuo sa kanyang isipan. Sa gitna ng kumukititap na mga diamante
at malalamig na baso ng mamahaling alak, tila nakalimutan na nina Leonardo at Mirelda ang madilim na gabing itinapon nila si Calista. Naroon sila sa loob ng isang tanyag na tindahan ng alahas, pinapalibutan ng mga bango ng katad at mamahaling pabango. Masayang hinahaplos ni Mirelda ang isang kwintas na gawa sa puting ginto, habang si Leonardo ay nakatingin sa kanya nang may mapaglarong ng ngiti. Sinabi ni Leonardo na karapat-dapat si Mirelda sa lahat ng karangyaan dahil siya ang magdadala ng tunay na suwerte sa pamilya Salcedo, hindi katulad ng dating asawa na nagdala lamang ng kamalasan. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagyayabang, tila ba ang perang ginagamit nila ay hindi galing sa pondo ng isang batang nag-aagaw buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang tila masayang pagsasama, ang lason ng pag-aalinlangan ay unti-unti nang kumakalat. Sa loob ng mansyon, si Doña Severina ay mag-isang nakaupo sa hapagkainan, pinagmamasdan ang kawalan. Bagaman tinanggap niya si Mirelda, ang kanyang puso ay puno pa rin ng panghuhusga. Sa tingin niya, si Mirelda ay isa lamang kasangkapan upang magkaroon ng malusog na apo. At sa sandaling mailabas na nito ang bata, ay balak din niya itong itapon na parang basura. Ang bawat kilos ng matanda ay may kasamang pait, isang patunay na sa loob ng bahay na yon, walang tunay na pagmamahal, tanging interes at kasakiman lamang ang nagbubuklod sa kanila. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Berea Group, nakaupo si Calista sa likod ng isang malawak na lamesang gawa sa madilim na kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang digital na screen kung saan nakasulat ang pangalan ng kumpanya ng asawa. Sa bawat pagpindot niya sa keyboard, tila naglalabas siya ng mga hindi nakikitang tanikala na dahan-dahang gumagapos sa pamilya Salcedo. Inaprubahan niya ang pagbili sa lahat ng mga nabaon na utang ng Salcedo Transport sa ilalim ng pangalan ng isang lihim na korporasyon. Ang bawat pirma niya ay matatag at walang pag-aalinlangan. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa barya. Siya na ngayon ang humahawak sa kapalaran ng mga taong nagpahirap sa kanya. Kinuha ni Calista ang kanyang tasa ng kape at dahan-dahang inamoy ang bango nito. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa kusina ng mga Salcedo, nagluluto ng merienda para sa mga taong hindi man lang siya tinuturing na tao. Ngunit ang pait ng nakaraan ay napapalitan na ngayon ng tamis ng kanyang pinaghirapang tagumpay. Kasama si Attorney V. Sandro, inayos nila ang bawat detalye ng planong pagpapabagsak. Siniguro nilang walang anumang butas ang kanilang ginagawang hakbang. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay punong-puno ng tensyon. Isang katahimikan na nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Dumating ang oras ng paniningil nang hindi inaasahan ni Leonardo. Habang nasa harap siya ng kahera ng tindahan ng alahas, inabot niya ang kanyang itim na credit card nang may malapad na ngiti. Ngunit nang ilapit ng kahera ang card sa maliit na makina, isang mapulang ilaw ang kumurap. Hudyat na hindi tinanggap ang transaksyon. Sinubukan itong muli ng kahera, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay naging bingi at ang mga bulungan ng ibang mga mamimili ay nagsimulang dumampi sa pandinig ni Leonardo. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kanyang mukha ay namula sa hinding maipaliwanag na kahihiyan, lalo na nang makita niya ang nagtatanong na tingin ni Mirelda. Pinilit ni Leonardo na panatilihin ang kanyang dignidad. Pinagalitan niya ang kahera, sinabing baka sira ang kanilang makina o kaya ay may pagkakamali lamang ang bangko. Ngunit sa bawat pagtanggi ng terminal sa kanyang card, tila unti-unti ring nadudurog ang kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao. Ang bawat tingin ng mga empleyado ng tindahan ay tila mapanghusga, tumatagos sa kanyang mamahaling Amerikana at bumubungkal sa kanyang tunay na kalagayan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit na kinukuha ang kanyang telepono upang tumawag sa bangko. Sa mga sandaling iyon,
Ang katahimikan ng kanyang paligid ay nabasag sa matinding pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang Chief Financial Officer. Nang sagutin niya ito, ang tinig sa kabilang linya ay punong-puno ng takot at pagmamadali. Sinabi ng kanyang tauhan na may isang misteryosong kumpanya na bumili sa lahat ng kanilang mga utang sa bangko at dahil sa mga paglabag sa kontrata, ay kinuha na ng nasabing kumpanya ang kontrol sa lahat ng kanilang mga bank accounts. Sa isang iglap, ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki ni Leonardo ay naglaho na parang bula. Napabitaw siya sa kanyang telepono at ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na sahig ay tila hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang bawat tawag ni Leonardo sa kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay nagtatapos sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang harapan ay tila naglaho na parang usok sa hangin. Sa loob ng kanyang maruming opisina, ang tunog ng kanyang paghampas sa mesa ay tila hudyat ng kanyang unti-unting pagkawala sa katinuan. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang mga abiso ng pagkakautang na nakapatong sa kanyang lamesa. Ang kanyang dating makapangyarihang tinig ay napalitan ng isang desperadong bulong, pilit na humihingi ng pabor na alam niyang hindi na darating. Sa kabilang dako, ang tensyon sa pagitan nila ni Mirelda ay umabot na sa sukdulan nang maglakas loob ang babae na humingi ng pondo para sa kanyang luho at para sa bata. Isang marahas na paghawi ng kamay ang isinalubong ni Leonardo, dahilan upang tumalsik ang mga gamit sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat salita ng pagmamahalan na dati ay namumutawi sa kanilang mga labi ay napalitan ng mga matatalim na sumbat. Isinisigaw ni Leonardo na ang lahat ng kamalasang ito ay nagsimulaan nang pumasok si Mirelda sa kanyang buhay habang ang babae naman ay umiiyak at nagtatago sa likod ng kanyang umbok na tiyan. Ang kanilang relasyon na binuo sa pundasyon ng pagtataksil at kasakiman ay unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong lason. Malayo sa kaguluhang iyon, sa loob ng isang marangyang VIP room sa ospital, ang katahimikan ay punong-puno ng pag-asa. Nakaupo si Calista sa tabi ni Lucien, pinagmamasdan ang bawat mahimbing na paghinga ng kanyang anak. Isang marahang pagpihit ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Dr. Renzo Malari, may dalang isang maliit na pasong may halamang berde. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng sariwang hangin sa loob ng silid. Lumapit ang doktor at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Calista. Nararamdaman ni Calista ang init na nagmumula sa palad ni Renzo. Isang init na nagbibigay sa kanya ng katiyakang hindi na siya mag-iisa sa laban na ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa maikling sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Sapat na ang tibok ng kanilang mga pusong puno ng pag-unawa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang dahil sa kagustuhang makakuha ng pabor mula sa isang mayamang pasyente na dating kasosyo ng kanyang ama. Nagtungo si Leonardo sa ospital. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng VIP section, isang pamilyar na figura ang kumuha ng kanyang atensyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Calista. Ang babaeng itinapon niya sa ulan ay nakasuot ngayon ng isang mamahaling itim na damit. Ang kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang selyo ng pamilya Virea na nakaukit sa kanyang singsing ay tila isang matalim na liwanag na tumatama sa mga mata ni Leonardo. Agad na lumapit si Leonardo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at hinala. Kaya pala nagmamatigas ka. Nakahanap ka na agad ng mayamang matanda na gagamitin mo. Akala ko ba ay banal ka, Calista? Ang kanyang mga salita ay punong-puno ng lason. Pilit na ibinabalik ang dating kapangyarihan niya upang saktan ang damdamin ng babae. Ngunit sa halip na maiyak o matakot, dahan-dahang tumingin si Calista sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng sakit, tanging isang malamig na distansya na tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na lamang. Ang liit-liit mo na sa paningin ko, Leonardo. Ang bawat salita ni Calista ay binitawan ng may marahang awtoridad, isang tinig na nagpapakita na ang lahat ng mga pambubulas ni Leonardo ay wala ng talim. Sa mga sandaling iyon, humakbang si Doktor Renzo at tumayo sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang matikas na pangangatawan ay tila isang hindi matitinag na pader na nagpoprotekta kay Calista. Ang bawat hakbang ni Renzo ay puno ng babala at ang kanyang matalas na titig ay sapat na upang mapaurong si Leonardo. Inutusan ng doktor si Leonardo na lumisan bago pa man tumawag ang ospital ng mga awtoridad. Sa gitna ng kahihiyan, tanging ang tunog ng mabilis na pag-atras ng mga sapatos ni Leonardo sa sahig ang narinig, habang si Calista ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Hawak ang kamay ni Renzo na tila ito ang kanyang bagong sandigan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa loob ng madilim na mansyon ng mga Salcedo, ang katahimikan ay nabasag ng isang matalim at nakapangingilabot na sigaw mula sa silid ni Doña Severina. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan ng kanyang higanting vault at ang tumambad sa kanya ay ang kawalan. Ang lahat ng mga alahas na itinuring niyang buhay, ang lahat ng mga perang inipon niya mula sa pawis at dugo ng iba ay naglaho ng walang bakas. Ang mga istante na dati ay punong-puno ng ginto, ay tila mga tuyong buto na lamang sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang tanging naiwan sa loob ay ang amoy ng luma at malamig na bakal, habang ang matanda ay dahan-dahang bumubagsak sa sahig, hindi matanggap ang katotohanang ang kanyang pinakamahalagang kayamanan ay tuluyan ng nakuha mula sa kanyang mga sakim na kamay. Ang matinding galit ni Doña Severina ay tila isang apoy na sumunog sa lahat ng kanyang natitirang katinuan. Sa loob ng madilim na silid, hinarap niya si Mirelda nang may mga matang nag-aapoy sa puot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang walang lamang vault. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, sinugod ng matanda ang babae at mahigpit na sinabunutan ang buhok nito. Pilit na pinapaamin sa hinalang pagnanakaw ng kanyang mga alahas at pera. Ang bawat sumbat ng matanda ay punong-puno ng paghamak. Tinatawag si Mirelda na isang ahas na pinatira sa loob ng kanyang bahay. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag sa matitinding sigaw at ang tunog ng mga kagamitang nabubasag sa sahig habang nagkakagulo ang dalawang babaeng dati ay nagkakaisa sa pagpapahirap kay Calista. Ngunit si Mirelda, sa kabila ng sakit, ay mabilis na nakabawi at gumamit ng kanyang nakasanayang panlilinlang. Humagulgol siya ng husto. Ang kanyang bawat hikbi ay tila isang dula-dulaan, habang pilit na ipinapaliwanag na kinuha niya lamang ang bahagi ng yaman upang palihim na iligtas ang kumpanya mula sa pagbagsak. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagsimula ng magbanggaan, isang larawan ng mga halimaw na naglalaban-laban sa loob ng isang lumulubog na barko. Malayo sa kaguluhang iyon, sa loob ng kanyang malawak at modernong opisina sa Virea Group, tahimik na nakaupo si Calista. Pinagmamasdan niya sa isang malaking screen ang mga ulat mula sa kanyang mga tauhan tungkol sa nagaganap na gulo sa loob ng mansyon ng mga Salcedo. Walang bahid ng tuwa sa kanyang mukha. Tanging ang isang malamig na pagkilala sa hustisya na dahan-dahang naisa sa katuparan. Ang bawat ulat ni Attorney Wisandro tungkol sa pagkasira ng relasyon ni Doña Severina at Mirelda ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unti nang nabubuo. Ang katahimikan sa paligid ni Calista ay punong-puno ng kapangyarihan, ang amoy ng bagong lathalang mga dokumento at ang mahinang pag-ikot ng aircon ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Alam niyang ang bukas, ang magiging huling hatol, ang araw kung kailan ang lahat ng kanyang dusa ay magkakaroon ng katuturan.
Pumasok si Dr. Renzo Malari sa opisina. Bitbit ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat. Tila ayaw gambalain ang malalim na pag-iisip ng babaeng mahal niya. Lumapit siya sa banig ng bintana kung saan nakatayo si Calista at maingat na inilagay ang mainit na inumin sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng madilim na kalangitan at ang mga kumukititap na ilaw ng syudad, hinawakan ni Renzo ang kamay ni Calista. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa singsing na Virea. Bukas, ipakita mo sa kanila kung sino ang totoong reyna. Ang kanyang tinig ay tila isang malumanay na musika na nagpapakalma sa anumang natitirang kaba sa dibdib ni Calista. Ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang nagkadikit, isang sandali ng lalong paglalapit ng damdamin na hindi nangangailangan ng anumang salita. Sapat na ang init ng kanilang katawan at ang pangakong hinding-hindi siya nito iiwan sa gitna ng laban. Samantala, sa loob ng isang maliit at magulong silid sa isang hotel, si Leonardo ay desperadong nagsusulat ng kanyang talumpati para sa pulong ng mga kolehiyo sa susunod na araw. Ang kanyang mukha ay puno ng puyat at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod. Pilit niyang binubuo ang mga pangungusap na maglilipat ng lahat ng sisi sa kanyang mga tauhan, isang huling pagtatangka na maisalba ang kanyang posisyon bilang pangulo ng kumpanya. Ang bawat pagtapon niya ng mga nilamukos na papel sa sahig ay tila hudyat ng kanyang unti-unting pagkawala ng kontrol. Hindi niya matanggap na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaring maglaho ng dahil lamang sa isang misteryosong kumpanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang pluma. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatali sa isang huwad na dangal na malapit ng gumuho. Nang sumapit ang umaga, ang sikat ng araw ay tumama sa makintab na harapan ng gusali ng mga Salcedo. Ang bawat empleyado ay nakakaramdam ng kakaibang tensyon sa hangin. Sa loob ng boardroom, ang mga upuang gawa sa katad ay nakahanda na at ang mga mukha ng mga kolehiyo ay puno ng kawalang katiyakan. Pumasok si Leonardo nang may pilit na ngiti. Pilit na ipinapakita ang isang awtoridad na wala na sa kanya. Ngunit ang lahat ng kanyang sinasabi ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na hawakan ng pinto ay tila isang hudyat ng tadhana. Ang lahat ng mga mata ay lumingon sa pintuan. At doon, sa gitna ng liwanag, ay nakatayo si Calista Virea. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong papasok sa isang tuyong lupain, handang anurin ang lahat ng dumi at kasinungalingang itinago ng pamilya Salcedo sa loob ng maraming taon. Ang bawat pagtama ng matitulis na sapatos ni Calista sa makintab na sahig ng boardroom ay tila isang hatol na dahan-dahang umuukit sa nakabibinging katahimikan ng silid. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang balikat ay hindi na mababakas ang dating bigat ng paghihirap, kundi isang awtoridad na tila nagmumula sa kanyang mga ninuno. Sa likuran niya, matikas na naglalakad si attorney. Sandro Quailon, bit-bit ang isang itim na leather na bag na naglalaman ng mga dokumentong babago sa kasaysayan ng pamilya Salcedo. Ang liwanag mula sa malalaking bintana ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang kanyang maikli at maayos na buhok na sumisimbolo sa kanyang paglaya. Napatayo si Leonardo mula sa kanyang upuan sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong gulat at matinding galit. Anong ginagawa mo rito, Calista? Wala kang karapatang pumasok sa boardroom na ito. Guards, ilabas niyo ang baliw na babaeng ito. Ang kanyang tinig ay pumiyok sa gitna ng kanyang pagpapanik. Pilit na ibinabalik ang dating kapangyarihang saktan ang kanyang asawa. Si Doña Severina naman ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri
Habang pinagmamasdan ang bihis mayaman na manugang, akala mo ba ay mababago ng mamahaling damit ang pagiging hampas lupa mo? Umalis ka rito. Bago ko pa ipakain sa mga aso ang kapalaluan mo? Hindi natinag si Kalista. Maraan siyang lumapit sa gitna ng lamesa at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa isang hudyat ng kanyang kamay, dahan-dahang inilabas ni Attorney Yesandro ang mga dokumento at inilapag ang mga ito sa ibabaw ng kahoy na lamesa nang may sapat na diin upang mayanig ang mga baso ng tubig sa harap ng mga opisyal. Ipinaalam ng abogado sa lahat ng naroon na si Calista Virrea ang kasalukuyang nagmamay-ari ng 65% ng mga share ng Salcedo Transport. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa balat ng lahat ng naroon. Ang bawat miyembro ng board ay nagkatinginan at ang dating matikas na tindig ni Leonardo ay dahan-dahang gumuho habang napapaupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sa gitna ng desperasyon, sinubukan ni Doña Severina na gamitin ang kanyang huling sandata. Calista, anak, baka nakakalimutan mo ang utang na loob mo sa amin. Kami ang bumuhay sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Hindi mo magagawang sirain ang pamilyang kumupkop sa iyo. Ang kanyang tinig ay nanginginig na ngayon, pilit na humihingi ng awa sa pamamagitan ng huwad na pagmamahal. Ngunit isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Calista. Kinuha niya ang isa pang siying na folder at nirespeto itong naitapon sa harap ng matanda. Naroon ang mga resibo ng ospital na hindi nila binayaran, ang mga dokumento ng paglipat ng pondo na ninakaw ni Doña Severina mula sa insurance ni Lucien, at ang video ng kanilang pagdiriwang habang naghihingalo ang bata sa ulan. Ang bawat katotohanang inilantad ni Calista ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa mukha ng mga Salcedo. Ang mga miyembro ng board na dati ay panig sa kanila ay nagsimulang magpakita ng matinding pagkasuklam. Walang pag-aalinlangang idineklara ni Calista ang pagtatanggal sa pwesto kay Leonardo bilang pangulo at ang pagpapatalsik kay Mirelda mula sa kumpanya. Ipinag-utos din niya ang pagsasampa ng kasong plunder at fraud laban sa kanyang biyenan. Ang kanyang bawat salita ay matatag, walang panginginig. Tila ba ang bawat letra ay binitawan upang tuluyang ilibing ang masakit na nakaraan. Bago siya lumabas, huminto si Calista sa tapat ng malaking larawan ni Leonardo na nakasabit sa dingding. Isang larawang nagpapakita ng kanyang huwad na katapatan at kapangyarihan. Dahan-dahang itinaas ni Calista ang kanyang kamay at hinawakan ang gilid ng frame. Sa isang maingat ngunit determinadong galaw, hinila niya ito pababa. Ang tunog ng paghiwalay ng frame sa dingding ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang malupit na pamumuno. Binitawan niya ang larawan sa ibabaw ng basurahan sa gilid ng pinto, hindi na lumilingon pa sa lalaking dating tinawag niyang mundo. Ngunit bago pa man tuluyang makalabas si Calista, isang kaguluhan ang naganap sa bukana ng pinto. Si Mirelda, na kanina pa tahimik na nakatayo sa isang sulok, ay biglang napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay naningkit sa sakit. Dahan-dahang bumigay ang kanyang mga binti at siya ay tuluyang bumagsak sa sahig, habang ang kanyang mahinang pag-ungol ay tila nagbababala ng isang panibagong biyak sa mga kasinungalingang binuo nila sa mahabang panahon. Ang lahat ay natigilan at sa gitna ng ingay ng mga taong tumatawag ng saklolo, nanatiling nakatayo si Calista. Pinagmamasdan ng eksena ng may malalim na pag-iisip tungkol sa kung ano pa ang kayang itago ng tadhana. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng emergency room ay tila isang mabagal na pagbilang sa pagguho ng huling pag-asa ni Leonardo. Nakaupo siya sa isang plastik na silya. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot at may mga bakas ng dumi. Malayo sa imahe ng kapangyarihan na kanyang ipinagmamalaki nitong mga nakaraang buwan. Nang lumabas ang doktor mula sa likod ng puting kurtina,
Ang bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapatigil sa paghinga ni Leonardo. Inilahad ng mediko ang katotohanang mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Nakunan si Mirelda, ngunit merong mas masakit na diskubre. Ang bata sa sinapupunan ay hindi tumutugma sa panahon na sinabi ng babae at merong mga ebidensya na nagpapatunay na ang lahat ay isang maselang pagpapanggap upang itali siya sa isang obligasyong walang katotohanan. Napayuko si Leonardo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa kanyang ulo habang ang bawat alaala ng kanyang pagtataksil kay Calista ay tila mga multong bumabalik upang siya ay sakalin. Sa kabilang bahagi ng paggamutan, isang matinding tensyon ang bumabalot sa silid ni Doña Severina. Matapos mabalitaan ang pagbagsak ng kumpanya at ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman, ang matanda ay dinaluhong ng matinding paninikip ng dibdib. Napahawak siya sa kanyang leeg, ang kanyang mukha ay namuti, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hindi maipaliwanag na sakit. Ngunit sa halip ng mga nurse na nag-uunahan sa pag-asikaso, ang natanggap niya ay ang malamig na katotohanan ng kahirapan. Dahil sa pagkakavovoide ng kanilang mga insurance at ang kawalan ng pondo para sa deposito, ang pag-aalagang dati ay nakalaan lamang para sa kanya ay tila naglaho na parang usok. Naroon siya, nakahiga sa isang payak na kama, nakikinig sa mahinang ingay ng mga bentilador, habang nararamdaman ang lamig ng pag-iisa na siya rin ang nagtanim sa puso ni Calista noon. Malayo sa ingay at pait ng mga salsedo, ang katahimikan sa loob ng silid ni Lucien ay puno ng tamis at kapayapaan. Nakaupo si Calista sa gilid ng higaan, dahan-dahang hinihipan ang mainit na lugaw bago ito isubo sa kanyang anak. Ang bawat subo ay may kasamang matatamis na salita at mga haplos na puno ng pagmamahal. Nakikita niya sa mga mata ng bata ang muling pagbabalik ng liwanag at sigla. Walang anumang bakas ng puot sa mukha ni Calista. Ang tanging naroon ay ang kaligayahan ng isang inang nagtagumpay sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Para sa kanya, ang bawat ngiti ni Lucien ay sapat ng kabayaran sa lahat ng luhang kanyang ibinuhos sa ilalim ng ulan. Samantala, lumabas si Leonardo sa ospital at hinayaan ang kanyang sarili na mabasa ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga paalala ng gabi ng itaboy niya si Calista. Wala siyang kumpanya, wala siyang pamilya, at wala siyang mukhang maihaharap sa sinuman. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik at ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga imahe ng mga gabi nang may mainit na pagkaing naghihintay sa kanya at may tapat na asawang nag-aalaga. Ngayon lamang niya naunawaan na itinapon niya ang isang tunay na kayamanan para lamang sa isang makinang ngunit huwad na bato. Ang bawat hikbi niya ay nilulunod ang tunog ng ulan. Isang huling pagtatangka na hugasan ang isang kasalanang alam niyang hinding-hindi na mabubura. Sa ilalim ng malawak na beranda ng ospital, nakatayo si Calista habang pinagmamasdan ang nagaganap na unos sa labas. Isang marahang haplos sa kanyang balikat ang nagpalingon sa kanya. Naroon si Dr. Renzo Malari. Hawak ang isang malaking payong at may dalang isang makapal na shawl. Isinuot ni Renzo ang tela sa mga balikat ni Calista. Sinisiguradong hindi siya dadapuan ng lamig. Tapos na ang bagyo, Calista. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malumanay na pangako na ang bawat bukas ay puno na ng liwanag. Hinawakan ni Renzo ang kamay ni Calista at sa maikling sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng kahit anong salita. Ang bawat haplos at bawat tingin ay nagsilbing gamot. Sa pusong matagal nang nagdurugo, hudyat na sa wakas, ay natagpuan na niya ang ligtas na daungan na kanyang hinahanap. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog nang makita ni Calista ang isang anino ng lalaking nakaluhod sa malayo.
Sa labas ng malaking tarangkahan ng ospital, ang lalaking iyon ay basang-basa at dahan-dahang idinidikit ang kanyang noo sa malamig na bakal ng gate. Tila humihingi ng isang kapatawarang alam niyang hindi na niya karapat-dapat na makuha. Tumingin si Calista sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay kay Renzo, at sa huli ay sa direksyon ng lalaking nakaluhod, habang ang isang malalim at mahirap na desisyon ay muling naglalaro sa kanyang isipan. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang walang katapusang hagupit na pilit na binubura ang bakas ng karangyaan sa katawan ni Leonardo. Nakaluhod siya sa harap ng matayog na tarangkahan ng mansyong Bireya. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malagkit na putik at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding lamig. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Tanging ang pamumula at pamamaga dahil sa labis na pag-iyak ang natira. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuan ng mansyon, lumabas si Calista. Hawak niya ang isang transparent na payong, suot ang isang puting bestida na tila hindi tinatablan ng anumang dumi ng paligid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Malayo sa imahe ng babaeng dati ay yumuyukod sa bawat utos ng mga Salcedo. Napatingala si Leonardo, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Habang sinusubukang bigkasin ang pangalan ng asawa, Calista, patawarin mo ako. Nabulag ako. Nagkamali ako ng husto. Tulungan mo si Mama. Kailangan niya ng operasyon. Parang awa mo na. Para kay Lucien, bumalik ka na sa amin. Ang kanyang bawat salita ay punong-puno ng desperasyon. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng koneksyong alam niyang siya mismo ang pumutol. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng damit ni Calista, ngunit dahan-dahang umatras ang babae. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang dahil sa ilang talampakan ng semento, kundi dahil sa bangin ng sakit na binuo ni Leonardo sa loob ng maraming taon. Tumingin si Calista sa lalaking dati ay iitinuring niyang langit. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagkapagod at malamig na distansya. Kahit paano, naging asawa mo ako. May utang na loob ka rin sa pamilya namin. Pinakain ka namin ng ilang taon. Ang sigaw ni Leonardo ay muling bumalik sa nakasanayang paraan ng panunumbat. Isang huling pagtatangka na gamitin ang moralidad upang talunin ang damdamin ni Calista. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumingon si Calista. Sa halip, isang matatag at mahinahong tinig ang bumasag sa tunog ng malakas na ulan. Bayad na ako, Leonardo. Binayaran ko ng dugo at luha ang bawat butil ng bigas na pinakain niyo sa akin. Binayaran ko ng aking dignidad ang bawat gabi ng panuunumbat ninyo. At higit sa lahat, binayaran ko ng buhay ng aking anak ang bawat sandaling hinayaan mo kaming magdusa sa lamig ng ulan. Wala na akong utang sa'yo o sa pamilya mo. Ang bawat salita ni Calista ay binitawan ng may sapat na diin upang tuluyan ng ibaon ng anumang natitirang pag-asa ni Leonardo. Naalala niya ang mga sandaling pinilit siyang humalik sa kamay ng kanyang biyanan habang hinahamak ang kanyang pagkatao. Ngayon, ang mga alaalang yon ay wala ng talim. Muling sumubsob sa putik si Leonardo. Ang kanyang mga hikbi ay nilulunod ng malakas na buhos ng tubig mula sa langit. Kinuha ni Calista ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa tuyong bahagi ng semento sa ilalim ng kanyang payong. Narito ang mga papeles ng annulment. Pinirmahan ko na ang lahat. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa'yo. Huwag ka nang babalik, Leonardo. Huwag mo nang hahanapin ang anak ko. Ang desisyon ni Calista ay pinal. Isang hatol na hindi na mababago ng anumang pagsisisi. Sa mga sandaling iyon, lumitaw si Dr. Renzo Malyari mula sa loob ng mansyon. Maingat nitong kinuha ang payong mula sa kamay ni Calista at ipinatong ang isang makapal na jacket sa kanyang mga balikat upang protektahan siya sa umiihip na hangin. Ang presensya ni Renzo ay tila isang hindi matitinag na kuta na nagpoprotekta sa bagong buhay ni Calista.
Dahan-dahang inalalaya ni Renzo si Calista pabalik sa loob ng mansyon. Sa huling sandali, lumingon si Calista sa tarangkahan. Pinanood ang dahan-dahang pagsasara ng mabigat na bakal. Tuluyan ng inihihiwalay ang kanyang mundo sa lalaking nakaluhod sa gitna ng dilim at putik. Naiwan si Leonardo na mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga papeles ng annulment na nagsisimula ng mabasa at mapunit. Ang tunog ng pagsara ng malaking pintuan ng mansyon ay tila hudyat ng pagwawakas ng lahat. Tumingala siya sa madilim na langit, hinahayaang humampas ang ulan sa kanyang mukha, habang unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanang kahit kailanman ay hinding-hindi na niya maibabalik ang init ng tahanang kanyang sinira nang dahil sa sariling kasakiman. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang lamig ng gabi at ang multo ng isang pag-ibig na binaliwala niya hanggang sa ito ay tuluyan ng maglaho. Ang bawat balita mula sa radyo na umaalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan ay tila isang huling hantungan ng isang kabanatang puno ng pait. Ang Salcedo Transport ay formal nang nagdeklara ng pagkalugi at ang mga ari-arian nito ay dahan-dahang kinukuha ng mga bangko. Si Doña Severina ay kasalukuyang namamalagi sa isang payak na pasilidad para sa mga matatanda, malayo sa karangyaang kanyang ipinagmalaki, habang si Leonardo naman ay namataang nagtatrabaho bilang isang ordinaryong obrero sa isang construction site sa labas ng syudad upang bayaran ang kanyang mga natitirang utang. Ang bawat salita ng tagapagbalita ay tila isang malamig na pagkilala sa hustisyang hatid ng tadhana, isang patunay na ang bawat butil ng kasamaang itinanim ay may kaukulang anihan ng pagdurusa. Wala nang galit sa puso ni Calista habang nakikinig. Ang tanging naroon ay ang katahimikang nagmumula sa pagpapakawala ng lahat ng hinanakit. Sa gitna ng isang malawak at luntiang hardin, ang makukulay na banderitas ay masayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ipinagdiriwang ang pagbubukas ng Lucian Foundation, isang institusyong nakatuon sa pagtulong sa mga batang may sakit sa puso na nagmumula sa mga mahihirap na pamilya. Nakatayo si Calista sa tabi ng kanyang ama, si Don Arcadio, habang hawak ang malaking gunting na ginto. Ang bawat hiwa niya sa pulang laso ay tila hudyat ng pagsilang ng isang bagong pag-asa mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ang tunog ng palakpakan ng mga panauhin ay tila isang himig ng pagdiriwang na nagpapatunay na ang kanyang dusa ay nagbunga ng kaligtasan para sa marami. Si Don Arcadio ay nakatingin sa kanyang anak nang may matinding pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang tinatawag siyang lolo ni Lucien na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa damuhan. Si Lucien ay isang ganap na larawan ng kalusugan. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na at ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanilya ng kaligayahan na pumupuno sa buong paligid. Wala na ang mga labing nagkukulay lila at ang mga gabing puno ng hirap sa paghinga. Sa bawat pagyakap ng bata sa binti ng kanyang ina, nararamdaman ni Calista ang tunay na kahulugan ng kanyang tagumpay. Hindi ito tungkol sa bilyon-bilyong halaga ng Berea Group, kundi sa bawat mahimbing na tulog ng kanyang anak na hindi na natatakot sa bukas. Ang bawat haplos ni Calista sa buhok ni Lucien ay may kasamang panalangin ng pasasalamat. Hudyat na ang kanilang pamilya ay buo na at ligtas sa anumang bagyong darating. Nang lumubog ang araw at mapalitan ng pilak na liwanag ng buwan ang kalangitan, lumabas si Calista sa beranda upang huminga ng sariwang hangin. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Si Dr. Renzo Malari. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghanga habang pinagmamasdan ng babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling lakas. Maingat na inilapit ni Renzo ang kanyang mukha sa tainga ni Calista. Ang kanyang hininga ay tila isang malumanay na haplos. Pwede ko bang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa iyo, panghabang buhay? Ang bawat salita ng doktor
ay tila isang malalim at tapat na pangako na hinding-hindi na muling dadanas ng lamig ang puso ni Calista. Hinawakan ni Renzo ang pisngi ni Calista at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ng babae. Isang sandali ng lalong paglalapit ng damdamin na nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong pag-ibig na binuo sa paggalang at katapatan. Pumasok muli si Calista sa kusina ng kanilang tahanan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay muling pumupuno sa bawat sulok ng silid. Kinuha niya ang tray ng ensaymada mula sa oven. Ang init na nagmumula sa pagkain ay tila isang yakap mula sa kanyang nakaraan bilang isang tulamban sa Iloilo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito niluluto upang kunin ang loob ng sinuman o upang magmakaawa para sa pag-ibig. Niluluto niya ito dahil ito ang kanyang hilig, dahil ito ang kanyang sining. Kumuha siya ng isang piraso at dahan-dahang kinagat ang malambot na tinapay. Ang bawat lasa ng asukal at mantikilya sa kanyang dila ay tila isang matamis na paalala na sa wakas ay malaya na siya. Ngumiti si Calista sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kanyang mga kamay na wala na ang mga sugat ng paghihirap. Tanging ang kinang ng kanyang sariling kinabukasan ang natitira. Ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw ay tila isang bagong pahina ng aklat na isinusulat ng tadhana para kay Calista. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanilang tahanan sa Iloilo. Bitbit ang isang mainit na tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ang mga alon na marahang humahampas sa pampang. Ang bawat paggalaw ng tubig ay tila nagpapaalala sa kanya na ang buhay, gaano man kabagsik ang unos, ay palaging may dalang katahimikan pagkatapos ng lahat. Wala na ang mga bakas ng ulan sa kanyang mga mata at ang bawat pilat sa kanyang mga kamay ay hindi na tanda ng paghihirap, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tapat ng lumang simbahan, hindi sinasadyang nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt, may mga bakas ng semento sa braso at nakayuko habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Leonardo. Sa isang sandali, tumigil ang mundo ni Calista, ngunit hindi dahil sa takot o sa muling pagkabuhay ng pag-ibig. Pinagmasdan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang Panginoon ng kanyang buhay.